Hi guys. Ayan, siguro marami po ang nagulat, marami po ang nakapanood patungkol po dito kay Dr. Willie Ong, yung atin pong idolo na nagbibigay ng payo po sa atin tungkol po sa mga iba't ibang uri ng karamdaman, kung paano po natin ito maiiwasan, malulunasan at paano magagamot. Yan, kanina lang po, kagabi napanood ko po yung um, video ni Doc Willie Ong. Naawa po ako kay Doc Willie Ong dahil sa sobrang hirap po ng pinagdadaanan po niya. Ayan, sa lahat po ng hindi pa po nakakaalam, si Doc Willie Ong po ay na-diagnose na mayroon pong cancer, abdominal cancer po yun, ang sabi po doon. Disclaimer lamang po, hindi po natin alam kung ano po yung pinagdadaan ng sakit ngayon ni Doc Willie Ong, pero ang nalalaman po natin ay talagang mahirap yung pinagdadaanan po ng pamilya ni Doc Willie Ong. Kasi base po doon sa napanood po natin video niya, nagsasalita po doon si Doc Willie Ong na hirap po siya, at napansin ko lang din po doon, sobrang laki po ng ibinagsak ng katawan ni Doc Willie Ong. Kaya ngayon pa lamang po ay ipagdasal po natin na gumaling po ng tuluyan, gumaling po si Doc Willie Ong, maibsan yung kanya pong sakit na nararamdaman. Kasi yung ginawa po niyang video, matagal na po yun din po yung pagkakasabi niya, parang yung video po yung ginawa pa po niya ay noong August 28. Ngayon lang po niya na i-upload. Siguro po nagdadalawang isip pa po si Doc Willie kung i-upload po niya, pero ang sabi niya, mahal po niya tayo kanya mga followers, yung mga nagmamahal po kay Doc Willie Ong ay mahal daw po niya, kaya ang gusto po niya ay ipaalam sa atin na kung ano po yung nangyayari sa kanya. At doon nga po guys, sa video napanood ko po yun, hindi na po natin ipapakita kasi baka po tayo ay makapiright, kasi ang alam ko po yung mga video po ni Doc Willie Ong, yan po ay register po lahat po ng video niya, baka po tayo ay magkameron pa po ng copyright. Ibase na lang po natin doon sa napanood po natin. Awang-awa po talaga ako kay Doc Willie Ong, kasi talagang sobrang laki po nung ibinagsak ng katawan po niya. Lahat naman po tayo ay dumadaan sa ganyang pagsubok, katulad po ng pamilya namin. Ano po, way back po 15 years, kung hindi po tayo nagkakamali, yung tatay ko naman po ay nagkameron po ng colon cancer. Ayan. Sabi nga po, wala pong imposible. Walang imposible. Ayan, naiiyak na po ako. Naiiyak na awa po kasi ako kay Doc Willie Ong. Kasi nga po, sobrang bait po niyang tao. Alam naman po natin yun na napakabait po niya, na talagang matulungin po si Doc Willie Ong. Kaya lang po talagang dumadaan po yung pagsubok sa bawat pamilya po natin. Kaya ang maganda po talaga dyan guys, wala pong imposible dyan sa mga cancer na yan. Kasi yung tatay ko po way back, siguro po mga 15 years na po yun ang nakalipas, nagkameron po ng colon cancer yung tatay ko. Katulad po ni Doc Willie Ong, sobrang bumagsak ang katawan ng tatay ko. Ano po yung colon cancer, yan po yung mga sakit po ng mga mayayaman, katulad po ni Cory Aquino. Naging sakit po ni Cory Aquino yan. Nagkameron po ng malaking bukol yung tatay ko sa loob po ng bituka niya. Ang ginawa po noon, inopera po yung tatay ko, kasi nga po talagang iba na po yung pakiramdam ng tatay ko. Sobrang hindi na po niya kaya yung kanyang nararamdaman. Yung pagdumi po niya, hindi na po siya makadumi. Lumubo po yung tiyan niya. Ano po, kumakain po siya pero hindi po niya naiidumi. Naiipon lang po doon sa bituka niya yung kanya pong kinakain. At kapag dumudumi naman po siya, halos pasitabi na po sa mga kumakain, ang dumi lang po niya ay halos kasing ano lang po ng dumi po ng kambing. Yung butil-butil po ba yung kanyang dumi, ganun lang po yung lumalabas doon sa pagdumi ng tatay ko. Ano po, at ang nangyari din po sa tatay ko, sobrang namayat siya. Tapos isa pa rin po yung nadagdag sa kanyang pakiramdam noon, sobrang paghihirap po ng tatay ko, yung kanya pong dibdib ay nag-iinit na para pong may apoy sa kanyang dibdib, na kahit po tutukan mo po ng 10 electric fan, na kahit po lagyan mo po ng patong-patong na yelo, ginaano nang nangyari po noon, bago po may-confine yung tatay ko at bago nalaman yung sakit niya, ano po, ang ginagawa po ng nanay at kapatid ko, tinututukan po yan ng electric fan sa kanyang dibdib, ayan, sa kanyang, dito sa kanyang puso.
Tapos bukod po sa electric fan, may nakapatong pong yelo. Para po maibsan po baga yung nararamdaman ni Papa na init sa kanyang dibdib. Na talaga daw pong sasabog yung kanyang dibdib. Sa sobrang awa po namin dun sa tatay namin. Kaya ang ginawa po namin, ipinakumpain po namin siya. Ayun, talagang ang ginawa po kay Papa nung kumbaga po hindi muna pinakain. Kasi po susuotan daw po ng, hindi ko alam kung anong sinuot nung kasi hindi po makita yung sakit ni Papa lahat na po ginawa. Ginawa po yun para malaman, sinuotan po yata ang aparato dun sa bituka ng tatay ko. Doon po nalaman na may bukol po yung loob ng bituka ng tatay ko. Na yung bukol po ay kasing laki po ng ganito kamao. Na para po ba siyang kasing laki na po ng star apple na talaga pong malapit ng pumutok. Yun po yung nakuha. Kaya ang ginawa po yun po yung nakita doon sa bituka ni Papa nung na-ultrasound. Hindi ko po alam kung anong ginawa doon. Ayan. Pagkatapos po nun, inoperahan na po yung tatay ko. Sabi daw po ay kailangan po ay putulin yung bituka ng tatay ko. Ang ginawa po, pinutol parang siguro po mga 2 dalawang ganito po yan, mga ganyang kahaba. Yung pinutol sa bituka ng tatay ko para po hindi kumalat po yung baga po kasi aalisin po yung bukol. Kailangan daw pong putulin para mawala yung bukol. Ayun ang ginawa po, naalis po yung bukol ng tatay ko. Naalis po talaga, inalis po at nakita nga po yung sobrang laki. Nagakamao po, pinakita po yun doon sa kapatid ko. Na ang sabi po, kasing laki nga daw po ng star apple. Ng kay Mito, ang tawag po dito sa iba kay Mito. Na pwede, na ano daw po talaga, napaputok na yung kanyang bukol. Kumbaga sasabog na, buti po at naagapan. Kaya ang nangyari po noon ay talagang yun, kahit po yung tatay ko ay naoperahan na po siya, naalis na po yung bukol, hindi pa rin po nawawala yung bangag po ng ulo ng tatay ko. Kumbaga kahit po nawala yung bukol, hindi pa rin po gumanda yung pakiramdam ng tatay ko. Ano po, kasi nga po ay cancer po yun eh. Pero sa awa at habag po ng mahal na Panginoon, gumaling po yung tatay ko hanggang ngayon po 2024. Sobrang galing po ng tatay ko, nawala, hindi po bumalik yung kanyang cancer. Bagamat po yung tatay ko po ay may rayuma, mahina na po ang bayawang hanggang baba po ng kanyang tuhod, paa. Talaga pong, syempre, nasa 70 plus na po yung tatay ko. Sa katandaan na po, hindi na po siya, kumbaga po ay mahina na yung paglakad niya sa sobrang sa rayuma. Pero kung titingnan po yung cancer po niya, wala na po talaga. Ano po, kaya ang kailangan lang po talaga dasal ng pamilya, dasal ng ating mga mahal sa buhay. Ang kailangan, manalangin po tayo, wala po tayong magagawa sa sakit. Ipaubaya po natin sa mahal na Panginoon, sa puong may kapal na lumikha ang ating karamdaman dahil siya lamang po ang makakapagpagaling po sa atin. Alam niyo po, ang sabi po ng tatay ko noon, ano po, ang atin pong mga doktor, yan po ay ginagawang kasangkapan lamang po ng mahal na Panginoon. Ano po, kung tayo po ay kung tayo po ay manalangin sa Kanya, magtiwala na sa Kanya na papagalingin po niya tayo, gagawa po o gagamit po ang mahal na Panginoon ng kasangkapan niya para po tayo ay mapagaling. Yun po yung palagi po nating tatandaan. Ano po, hindi po doktor ang nagpapagaling po sa atin. Yan po ay ginagawang kasangkapan ng mahal na Panginoon, ng mahal nating Diyos, ang ating mabait na Diyos. Ginagawa po yung kasangkapan para po tayo ay mapagaling. Kaya yun po yung nangyari doon sa tatay ko. Gumaling po yung kanyang cancer, colon cancer sa bituka. At hanggang ngayon po kasama pa po namin yan. 2024, matagal na po talaga yun. Siguro po yun ay mga 19, hindi po ako nagkakamali, mga 15 years. Matagal na po talaga. Talagang tuwan-tuwa po kami noon. Wala po kami masidla ng kasiyahan dahil dinugtungan pa po ng napakahabang taon ng aking ama. Hanggang ngayon po ay buhay pa po, malakas pa po. Bagamat may rayuma, masakit ang mga binti, ay yun lamang naman po ang nararamdaman ng aking tatay. Kaya tulungan po natin, manalangin po tayo, buong sambayan ng Pilipino, manalangin po tayo kay Dr. Willie Ong na sana po ay ipagpatuloy po yung kanya pong paggaling. Sana po mahal na Panginoon ay bigyan mo po ng kagalingan, gumamit ka po ng kasangkapan mga doktor upang gumaling po si Dr. Willie Ong. Alam po namin na walang imposible sa iyong kapangyarihan. Ayan. Medyo nagiging emotional po tayo kasi naawa po ako kay Dr. Willie Ong. Ano po. At saka kung panoorin po ninyo yung kanya pong video, maawa po talaga kayo kay Dr. Willie Ong.
kasi nga po talaga sobrang hirap po ng pinagdadaanan po niya ngayon. Ano po, ayan, talagang sa iyo po ay Doc Willie Ong, hangad po namin ang iyong kagalingan at ipapanalangin ka po namin na ikaw po ay mabilis na gumaling at bigyan ka pa po ng mahabang buhay. Panoorin po ninyo guys yung video po ni Doc Willie Ong. Ayan, hindi lang po natin pwedeng